Isang mapagpalang araw ba ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 67. Mababasa sa Genesis chapter 41 verse 50 na bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Joseph ng dalawa, si Manasseh at saka si Ephraim. Si Joseph dito ay nagre-range siya ng 30 to 36. 30 to 36 ang range, 6 years lang dito. Kaya si Jacob dito ay, ang range niya ay 84 to 90. Si Isaac ay 144 to 150. Ito naman yun ang previous topic na episode 66 ng 30 years old si Joseph. Ang 60 years old, ito yung gap mula kay Isaac hanggang kay Jacob dahil nung 60 years old si Isaac ay isinilang si Esau at si Jacob sa Genesis chapter 25 verse 26. At dito naman sa kay Levi at kay Joseph, 49 dito si Jacob nung isinilang si Levi, at nung 54 si Jacob, isinilang naman si Joseph. Dahil nung nagpaalam na si Jacob kay Laban na uwi ng Kanaan, kumbaga ang 7 taon na paglingkod niya kay Laban ay natapos na ng pangalawang 7 taon. Kung kaya ito ay pumapatak na pang 54 ni Joseph dahil sa 47, nagkaanak siya kay Reuben, then Simeon, Levi, Joseph, Levi, Dan, Jacob, Judah, Naphtali, Gad, Issachar, Aser, Zebulun, Dina, at Joseph. Sa 7 years, 54, mula 47 to 54, 7 years, nagpaalam na si Jacob kay Laban. So, 54, isinilang si Joseph. Ito sa taong 2093 year kung katumbas ng 1907 BC. Ito yung previous. At ang topic ngayon ay nag-range lang siya ng 6 years. Mula ng 30 si Joseph to 36. O kaya naisilang dito si Manasseh at saka si Ephraim. Ito dahil ang abundance, ito yung 30 si Joseph na nagiging gobernador sa Ehipto. So 7 years, 37 dapat bago ang tagutom ay naisilang na ang dalawang anak na si Manasseh at saka si Ephraim. Kung kaya dito ang range niya ay 6 years. Mula 2093 year count katumbas ng 1907 hanggang sa 2099 year count katumbas ng 1901 BC. Okay, ito yun ang range, 6 years. Ito lahat 6 years. Mula sa 2093 hanggang 2099 to 6 years din. O kaya ito ang kabuuan sa episode 67. Ganun din dito ang gap ni Isaac at ni Jacob, laging 60. Dahil nga sa Genesis chapter 25 verse 26 na 60 years old si Isaac, isinilang dito si Jacob kay laging 60. Dito 150 na si Isaac, 90 na si Jacob dito, laging 60. Dito naman sa kay Levi at kay Joseph, 49 nung isinilang si Levi at 54 nung isinilang si Joseph. So, nung 41 si Levi, si Joseph ay 36. Okay, dito lang din. Ito lang ang kabuuan sa episode 67 ng Reckoning of Times. Dito naman makikita yan sa may chart of generation table. Si Joseph dito ay 30 years. So, ibinigay sa kanya si Asenat na maging asawa. Binigay ng Paraon. So, maaring sa 30 years pa lang ay nagkaanak na siya kay Manasseh or hanggang 36, from 30 to 36, naging anak na niya si Manasseh at saka si Ephraim. O kaya ang ginawa ko dito, range na lang ito, 6 years. O kaya hanggang dito, mula 2093, year count, katumbas ng 2099 year count. At sa BC naman 1907, ito naman 1901 BC. Kung ito ang range niya ay 6 years. At pagka 37, ito na yung tagutom. Tapos na ang tagutom, ay nag-umpisa na ang tagutom, tapos na ang kasaganaan. Ito na ang 7 taon na umpisa ng tagutom na naman, ang from 37 to 44. O kaya dito lang ang topic ngayon. At dito naman sa 9th day structure, ito sa sinasabi ko na sa mga nauna, ito yung pangatlong araw mula na mag-umpisa ang pagbilang ng mga taon sa tao, at pang-siyam na araw mula nang likhain ang buong sanlibutan. So ang bilang ng mga tao ay nag-umpisa ng 7th day, pang 7,000 years.
At tapos na ang first 1,000 years, ang 7th day. Ang second 1,000 years, ang 8th day. Ito ang pangatlong 1,000 years kung mabuo ito. From the starting point hanggang sa dito, matapos dito. So, ito yung 9th day. So, ang topic ngayon ay dito pa lang sa si Joseph ay nag-reign ito ng 6 years. Itong 2093, year count katumbas ng 1907 BC. At reigns niya ito ng 2099. Ito 2099, katumbas naman ang 1901 BC. Hanggang dito na lang muna. Sumayin yung lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, sa mananubos ng sanlibutan. Amen at amen.